naman po, pag sinipa siya sa Kongreso, lalong magagalit po ang taong bayan. Dahil sa ngayon po, kung magkakaroon tayo ng survey, ang pinakapopular na congressman ngayon po dyan sa Kongreso, wala pong iba kundi si Kiko Barzaga. So wag naman po. Meron din nagsabi na isang DDS na dapat sumipot naman daw si Kiko Barzaga at hindi lang salita ng salita. Naintindihan ko po inyong sentimiento, no? Pero si Kiko Barzaga po, siya yung boses na inaantay natin na matagal na. Wala talagang boses, walang leader na nagsasabi, Marcos, magbitiw ka na dahil ikaw ay corrupt. Ito nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction update PH. Pag-uusapan po natin itong si Congress Miao. Meron po kasi sa ating mga kababayan, pilit pa rin hong galit sa kanya. Kahit na isa ho siya sa mga nag-i-stand against corruption, galit sa mga galit sa Marcos administration. Dapat ho mga kabit, magtulong-tulong ho tayo. Wag ho natin siyang siraan kasi ho, siya ang boses ng mga Pilipino, ng mga taong bayan. Bakit ho natin nasabing boses ng taong bayan si Congress Miao? Kasi mga ka-update, isipin ho, isa hong congressman yan. Nilalabanan niya ho ang House of the Representatives. Ginagawa niya ho ang kanyang tungkulin. Hindi maglingkod sa mga kamukha niya congressman. Hindi niya ho, wala ho siyang pakialam kahit dyan sa presidente. Bakit? Pinaglilingkuran niya ho ang kanyang mamamayang Pilipino. Kaya totoo itong sinabi dito ni Spokes Harry Roque na isang malaking bagay, ito ang pinakahihintay ho natin. Ang katulad ho ni Congress Miao, ang boses ng Pilipino. Kasi nga, kung tayong normal na mamamayan mga kabdit, ina-etchapwera ho tayo netong si Marcos Jr., ito pong si Congress Miao, kilala ho yan eh. May pangalan na ho yan sa industriya ng gobyerno. Kaya isa ho siya sa ating mga kinakailangang tao, mga congressman, tulad nila Senator Marcoleta. Yan po yung kailangan natin. Yung mga nag-i-stand against corruption. Ayaw ho sa corrupt. Ayaw ho sa magnanakaw. Diba? Tapos pinupuruhan ho nila sila Yung admin po kasi ngayon mga kabdita, iniiba ho nila lagi ang usapin. Inililihis ho nila ang corruption. Napupunta po saan? Sa mga allied po ni Pangulong Duterte. Diba? Ganyan po yung nangyayari ngayon mga kabdita. Hindi ho nila ibibitiw yung mga corrupt sila Martin Romualdez. Meron na nga nakaready mga ka-update eh. Meron na ho nakaready mga kulungan ng mga corrupt daw. Diba? Ready na raw ho yung mga kulungan ng mga nagnanakaw. Sino po ba dapat ang makukulong? Parang isinisisi ho ng mga hinayupak na admin ni Marcos Jr. sa nakakapandiri lang ho mga kabdit eh, di ba? Inililihis ho nila yung kwento. Gumagawa ho sila ng mga polgay. Gumagawa ho sila ng mga polgay nila mga kabdit. Inililihis ho eh. Ipapakita ko po sa inyo mga kabdit ha. Ito pong kulungan ng mga corrupt. Di umano ha. Pero ito, legit na ho to siya mga kabdit eh. Kasi sino ba dapat ang ikukulong dito? Yung nakakapagtaka lang. Nakakapagtaka lang ho ito ho. Ito, show na ho natin. Ito na. Ayan. Yan daw po yung mga magiging kulungan. Diba? Saan ka pa? Pagkulungan ng mga mahihirap, siksikan ho sila. Pero, pag may pera ka, kakaiba. Yan po yung pinagkaiba ng mga mahihirap sa mga magnanakaw. Ito pa yung isa mga kabdit para makita ho natin kung ano ay tsura ng magiging kulungan. Ayan. Diba? Ano ho masasabi nyo mga kabdit? Para naman ho mapag-usapan natin yan. Tingnan nyo. Oh, may mga magagandang higaan ho yung mga magnanakaw. Ayan, oh. Diba? Magaganda ho higaan nila, double deck pa. Pero pag isa kang normal na mamamayan at isa kang mahirap na Pilipino, bibigyan ka nila ho. Siksikan ho kayo. Pero pag ikaw, nagnakaw ka na, siyempre may pera ka eh. Nare-respeto ka pa ng pulis. Nare-respeto ka pa ng mga hinayupa. Di dapat, kung ganyan lang nangyayari, isama na ho nila si Martin Romualdez kasi kilala na ho yan eh. Natatandaan nyo si Mayor Alice Gu yung sa Tarlac ho yun mga ka-update. Ang layo na ho niya nasa ibang bansa na. Na-track nila.
Isipin mo, na-track ho nila yan gamit daw sa SIM card eh. O, isipin nyo na-track daw sa SIM card. Na, napabalik ng Pilipinas, nasa ibang bansa na. Nagnakaw po ba si Alice Go? Hindi ho. Tinutulungan niya raw ho yung mga kababayan niya dyan sa Bamban na magpalago. Lalo-lalo na mga kabdit, mabait daw po yan sa mga senior citizen. Bali-balita ho kasi doon, mga kabdit, hindi naman po na siya pinagtatanggol. Balita daw ho kasi dyan sa may Tarlac, itong si Mayor Alice Go, pag may birthday daw ang senior, nagpapaabot pa raw siya ng mga cake. Makikita ho talagang, kaya doon pa lang sa lugar nila, minamahal, nire-respeto siya ng mga kababayan niya doon. Dito naman, mga kabdit, si Saldi ko, mga kabdit, nasa ibang bansa, sangkot na sa flood control, hindi ko nila mapauwi. Bakit ho? Isa lang ho yung dahilan dyan. Isa lang ho yung dahilan dyan, mga ka-update. Kasi pag umuwi si Saldi ko, ikakanta niya ho sila Martin Romualdez. Kasi dawit na yan eh. Dawit na sila Martin Romualdez, sila Marcos Jr. Sigurado 100% mga ka-update. Ikakanta ho niya yan. Kaya hindi ho nila pinapauwi. Pero pag ikaw, tingnan mo, mahirap ka, siksikan kayo sa kulungan. Pag may pera ka, maganda yung higaan mo. Sino ba ikukulong nila dyan? Panigurado lang naman mga kabit, ikukulong lang dyan sila Bryce Hernandez, sila Alcantara, yung mga diskaya. Yan po yung mga itinututok nila. Pero yung mga legit na mga magnanakaw, hindi ho nila yan papansinin. Sila pa yung magiging state witness. Yan po yung pinagkaiba ng mga may kapangyarihan sa walang kapangyarihan. Pero bago natin ituloy itong kay Attorney Spokes Harry Roque, hindi po Senator mga kabdita. Nagsalita ho si Senator Kong Dante Marcoleta, mga kabdit, na tanggalin na daw po ang insertion. Alisin na raw ho ang insertion at amendments sa NEP. O ano pong masasabi niyo mga kabdit na iminumungkahi ni Senator Marcoleta na tanggalin ang insertion at amendments dyan sa NEP para nga naman hindi magkagulo o mag-away-away yung mga senador. Diba? Napakaganda naman po niyan kung tutuusin. Kaya, irekta na ho natin to. Huwag na ho natin patagalin mga kaabdi. Si Marcoleta, alisin ang insertions at amendments sa National Expenditure Program. Ito ay para maiwasan ang pagtataloan niya sa kanilang mga kapwa-senador. Sa panig daw po ng mga senador, wala na anyang magiging insertion o amendments sa susunod na taon. Sa pamamagitan nito, mas magkakaroon daw po ng transparency at wala nang magiging pag-aaway-away. Sinabi pa po ni Marcoleta na ang pag-aalis ng insertions ay pagbabalik lamang ng mandato ng mga senador na ito'y ang paggawa ng mga batas at hindi po ang paglista ng mga proyekto. Kung walang magiging insertion, wala na raw pong kalugihan para sa kanya. Wala rin anya siyang sinumpaang tungkulin na maglalagay ng mga proyekto. Ayo. Kung tutuusin mga kapdit, napakaganda ho ng gusto ni Kong Dante Marcoleta. Para naman hindi maging defensive itong si Risa Hontiveros, di ba? Alam naman ho natin kalat na ho yan yung insertion niyang 3.3 Hello, magandang araw po billion, sa sabi inyo. mo na ha? para sigurado. Ay, Talaga naman po nakakakilabot. Kasi naglabas ho daw siya ng salin niya. Pwede naman daw kung dayain niya salin niya. Tsaka hindi lang ho yan. Bakit? Mautak na po yung mga tao ngayon. Ako, kung gusto kong magnakaw, mandaya, lalo-lalo na kumikita ka ng sobrang laking halaga ng pera dyan sa trabaho mong yan, hindi mo naman ilalagay sa legit na bangko mo o sa pangalan mo yung mga ipapasok na pera. Pwede mo gamitin etong kakilala mo, kamag-anak mo, gagamitin mo lang yung pangalan mo, lalagyan mo ng pera, tsaka mo sampalan ng ilang milyon. Siyempre, tatahimik ko yan. Diba? Kaya itong minumungkahi ni Senator Marcoleta, mga kabdi, napakaganda ho niyan. Tanggalin yung insertion at amendments. Sang-ayon po ba kayo mga kabdi? Tanong ko lang ho sa iminumungkahi ni Senator Marcoleta. Kaya mga kabdi, tapusin na ho natin yung intro natin. Kung bago lang po kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang. Napakalaking tulong na ho niyan. Kaya irekta na ho natin itong pahiwatig paramdam ni Congress Miao. Kaya mga big, rekta na ho tayo. yeah, so hindi ko na siya ipa-vlog doon sa aking Harry's Kitchen. Pero, ipa-vlog ko maya-maya yung aking paborito na tama ba yun? At saka itong Kiko Aquino D, apo ni Tita Cory, ay nagsampa ng kaso laban kay VP Sara sa graft and corruption
tungkol nga doon sa 150 million, no, na confidential fund ni VP Sara. At ang kasong sinampa niya ay plunder. Well, pag-usapan po natin ngayon yan. Pero bago dyan, ay maraming salamat po doon sa mga dokumente doon sa vlog natin laban kay Royal Point of View, kung saan sinasabi niya na talaga naman daw maraming patayan kay Tatay Digong at tama daw yung desisyon na pinagkait ang interim release kay Tatay Digong. Yung support nyo, yung galit ninyo doon sa editorial piece na yan, talagang patunay na malakas pa rin ang pagmamahal ng taong bayan kay Tatay Digong, at yung magsasabi na talagang hindi siya dapat makalaya ay talagang binabatikos ng publiko. Pero ulitin ko lang po, nasabi na po natin ang ating disagreement kay Royal Point of View. Hayaan na po natin siya. Demokrasya naman tayo. Kanya-kanya tayong may karapatan na magkaroon ng pananaw sa buhay, pananaw sa iba't ibang issue. So karapatan po niya yan. Huwag na natin siyang puntaryahin beyond na sinabi na natin na disagree tayo sa kanya. Pero pag-usapan natin si Kiko Barzaga. Totoo ba na yung mga tinatawag nilang childish antics ni Kiko Barzaga ay pwede maging balakid sa laban natin sa korupsyon? Tingin ko po hindi. Si Kiko Barzaga ang matagal na nating inaantay. Ang kinakailangan natin, leader na mananawagan na patalsikin na si Marcos Jr. sa kanyang pwesto, at dahil nga po sa lantarang korupsyon sa gobyerno. Sa tingin ko po, yung mga naunang pagtangka na bumuo ng maramihang tao na protesta para pababain si Marcos Jr., ito po ay hindi nagtagumpay dahil nga po walang namumuno. At kung kailan nagkaroon tayo ng namumuno, sasabihin nilang balakid pa. Hindi po ata tama yan. Sa katunayan, si Kiko Barzaga mo ngayon ay naging tagapagsalita ng kanyang henerasyon, yung tinatawag nating Gen Z. At ang kanyang mensahe, ang Gen Z na talagang techno-savvy ay pikam-pika na sa korupsyon at hindi natatanggapin ito. At dahil karamihan naman ng mga kabataan natin ngayon ay mga Gen Zers, at iyan naman po ay suportado ng demographics, no? Sila ang pinakamarami ngayon, importante na magkaroon ng tagapagsalita ang kanilang henerasyon para manawagan sa pagsisipa kay Marcos Jr. at para sa pagtigil ng korupsyon sa ating lipunan. Pansinin ninyo dahil siya ay techno-savvy, grabe ang kanyang lakas sa Facebook. Halos 1 milyon na ngayon ang sumusunod sa kanya sa napakaliit na panahon. Sir, tingin ko siya ay pinakamataas lumaki na pagdating sa followers at saka pinakamalakas pagdating sa engagement ngayon sa Facebook. Ibig sabihin, ang mga Gen Zers na talaga namang mahilig sa internet ay sumusunod at naniniwala kay Kiko Barzaga. At dahil naniniwala sila hindi lamang sa personalidad ni Kiko Barzaga, kung hindi yung kanyang kampanya laban sa korupsyon, dahilan para dapat patalsikin na si Marcos Jr. sa pwesto, yan ay pinaniniwalaan din ng ating mga kabataan. Si Kiko Barzaga po ang leader na matagal na nating inaantay. Isa pa mga kapdi, no? Kahit hindi natin isama si Congress Miao diyan sa pagrarally natin o pagsasama-sama bilang mga Pilipino, understandable na ho yan. Bakit ho natin masasabing understandable kahit na wala ho siya? Kasi mga kapdi, lalong-lalo na ho sa panahon ngayon Sa panahon ngayon, yung mga broadcaster, yung mga nagsasalita, yung mga host na nagbabalita ng mga katotohanan, ano kung ginagawa nila? Pinapatahimik o ng admin. Kaya ngayon mga ka-update, totoo naman po kasi yan. Pag hindi ho nakakasama itong si Congress Miao sa pagrarally, maintindihan po natin. Kasi ho, mainit na ho si Congress Miao. Galit na ho yung mga politikong mga magnanakaw sa kanya. Baka hindi ho natin malaman, bigla ho siyang ipatumba. Yan po yung nakakakilabot na pwedeng mangyari kay Congress Miao. Kaya intindihin po natin, kahit nawala ho siya, tayo naman po mga Pilipino, pag nagkaisa, marami ho tayo, malakas ho tayo. Maririnig ho ng mga ibang bansa, yung mga kalapit po natin bansa, mababalita ho na pag nagsasama-sama yung mga Pilipino, nag-i-stand sila. Nilalabanan ho nila yung corruption. Diba? Kaya wag po nating masyadong intindihin kung hindi nakakasama si Congress Miao. Kasi nga ho, tulad na lang nito, mainit na ho siya sa mata ng mga magnanakaw. Diba? Si VP Sara pa rin po ang ating magiging presidente. Pero ang katunayan yan ay kinailangan natin si Kiko Barzaga dahil kung wala nga po si Kiko Barzaga, hindi mabubuhay ang imahinasyon ng ating mga kabataan. At hanggang ngayon, tayo po ay magwawatak-watak.
Pero dito po ngayon, tayo po ay nagkakaisa dahil nga po kay Kiko Barzaga. Kaya wag naman po nating sabihin na siya ay balakid, no? Dahil sa katunayan po, siya ang dahilan kung tayo magtatagumpay na itigil ang korupsyon, yan po ay dahil kay Kiko Barzaga. So tayo po dapat ay magpasalamat kay Kiko Barzaga, although hindi naman niya hinihingi ang ganyang pasalamat dahil parang alam naman po niya na obligasyon niya bilang Pilipino na manindigan, no? Para sa kabutihan, para sa malinis na pamumuno sa gobyerno at para sa tunay na demokrasya, no? At importante po na intindihin natin na si Kiko Barzaga po ay ang unifying force na kinakailangan natin para po sa ating mga kabataan ngayon. So, pasalamatan na lang po natin si Kiko Barzaga, suportahan natin si Kiko Barzaga dahil kung wala po si Kiko Barzaga, siguro po nananatili pa rin tayong watak-watak at hindi po magbubuo yung mga kilos protesta na nakikita natin ngayon na umuusbong. Ang nakakadabang puso po talaga, talagang mga kabataan na ngayon ang lumalabas sa kanilang mga eskwelahan, sa kanilang mga classrooms para iparinig ang kanilang paninindigan na sila ay laban na rin sa korupsyon, na sila ay sawang-sawa na sa ganitong sistema at hindi na sila papayag na magpatuloy ang ganitong gobyerno. Ang sinasabi nila kasi yung mga ginagawa ni Kiko Barzaga na hindi sumipot sa Ethics Committee kasi siya daw ay napuyat sa kaka-computer games, yan daw po ay childish at natitrivialize yung laban sa korupsyon. Far from it. Nung sinabi po ni Kiko Barzaga na maglalaro na lang siya ng computers kesa umattend ng ethics hearing, alam naman po kasi niya na meron ng desisyon na nabuo dyan. Yan po ay moro-moro na lamang. Alam po natin na patatahimikin si Kiko Barzaga sa pamamagitan ng pagpapatalsik sa kanya sa Kongreso. Itaga po niya yan sa bato. Habang narariyan po ang Marcos Jr., sisiguraduhin nila, sisipain nila si Kiko Barzaga sa Kongreso. Kaya nga po, binansagan ko na, hindi bale, Kiko Barzaga. Maski ikaw ay patalsikin nila, ikaw naman ang tunay na People's Congressman. Dahil ikaw talaga ang naninindigan sa sentimiento ng taong bayan laban sa korupsyon. Kaya hindi po childish yun. Kaya sinabi niya na maglalaro na lang siya ng computer games. Dahil alam niya, kahit ano pang sabihin niya ron, meron na pong script na susundin ang mga taga-suporta ni Marcos Jr. At yung script mo nga yan ay para sipain siya sa Kongreso. Sa akin naman po, pag sinipa siya sa Kongreso, lalong magagalit po ang taong bayan. Dahil sa ngayon po, kung magkakaroon tayo ng survey, ang pinakapopular na congressman ngayon po dyan sa Kongreso, wala pong iba kundi si Kiko Barzaga. So wag naman po. Meron din nagsabi na isang DDS na dapat sumipot naman daw si Kiko Barzaga at hindi lang salita ng salita. Naintindihan ko po inyong sentimiento, no? Pero si Kiko Barzaga po, siya yung boses na inaantay natin na matagal na. Wala talagang boses, walang leader na nagsasabi, Marcos, magbitiw ka na dahil ikaw ay corrupt. Yan po si Kiko Barzaga. Wala naman pong bantayan na aagawin niya ang pagiging presidente kay Sara Duterte dahil sa saligang batas, hindi siya qualified. Si Sara Duterte pa rin po ang presidente natin kung matatanggal si Marcos Jr. dahil siya naman po ang constitutional successor. No? At ulitin ko po, dahil sa edad, hindi naman po qualified si Kiko Barzaga maging sumunod na presidente. Pero para maging presidente si BP Sara, kinakailangan ngayon na siya maging presidente. Bakit? Kasi kung aantayin pa natin ng 2028 at nakaupo ang mga Marcoses at nandyan pa rin si George Garcia at nandyan pa rin yung makina na pinili ni Lisa Araneta Marcos, sigurado po hindi nila pananalunin si BP Sara. So kinakailangan magdesisyon na po ang taong bayan. Sisantihin na itong Marcos Jr. Iupo na si BP Sara. At yung tao, yung people power na kinakailangan natin para makamit yung ganyang adhikain, ay nabubuo na po unti-unti dahil kay Kiko Barzaga. So wag po nating sabihin na kinakailangan magpakita si Kiko Barzaga. Dahil nagpakita naman po siya. Yung nanawagan siya ng rally dyan sa labas ng Forbes Park, syempre iniwasan niya si John Vic Remulla dahil kung siguro nag-abot sila, aarestuhin si John Vic Remulla. At nasabi nga ni Kiko Barzaga na yung mga mayayaman, mga bilyonaryo ngayon sa Forbes Park ay ididemanda daw siya. Hindi ko alam kung anong kaso, no? Dahil ang ginawa naman ni Kiko Barzaga ay yung kanyang karapatan ng malayang pananalita, no? At karapatan na sumapi sa isang mapayapang pagtitipon.
Yan nga ho ang tinatawag nating freedom of speech. Pwede ka nga hong magsalita kasi malaya naman ho tayong bansa. Pero ano hong ginagawa nila? Pinapatahimik ho nila yung mga nagsasalita against the corrupt people, against the corrupt politician. Yan po yung katotohanan dyan. Ayaw ho kasi nilang nagsasalita yung mga ating kababayan, yung mga mamamayang Pilipino patungkol dyan sa gobyerno ni Marcos Jr. Nasasaktan ho sila eh. Kahit na totoo naman yung sinasabi ng mga Pilipino, magnanakaw sila. 'Di ba? Aanhin mo yung freedom of speech mo kung hindi mo magagamit. Eh di sana naging North Korea na lang tayo. 'Di ba? Parang pinapakita niyang naka-martial law na ho. Parang ipinapakita na ho nilang may dictatorship na. 'Di ba? Para ilabas ang kanilang hinaing laban sa gobyerno. No? So wala po ako nakitang krimen na ginawa si Kiko Barzaga kung hindi siya po ay nagpakita nung liderato ng matagal na nating inaantay. Matagal na po galit ang tao kay Marcos. Kaya lang, walang leader na tumatayo na nagsasabing, Marcos, umalis ka dyan. Yan na po si Kiko Barzaga. Marcos, umalis ka dyan dahil ikaw ay corrupt. Kaya po dapat tayo magdiwang dahil sa wakas nagkaroon tayo ng ganyang leader. At kung walang ganyang leader, hindi po mangyayari ang gusto natin na maging vice president, ang ating vice president na si Sara Duterte ay maging presidente. Alam niyo po, ang problema kay VP Sara, masyado siyang merong delikadeza. Masyado talaga po ang kanyang delikadeza. Ayaw niyang manawagan, lantara na Marcos resign dahil siya makikinabang. Ayaw niyang lumabas na siya ay power hungry. So hayaan na natin na si Kiko Barzaga ang magsabi nung ayaw sabihin ni Inday Sara Duterte dahil sa delikadeza. Purihin po natin si Kiko Barzaga, wag natin siyang pulaan. Hindi po siya balakid. Siya po talaga ay magiging instrumento para magtagumpay ang people power laban kay Marcos Jr. Iwanan naman po natin si Kiko Barzaga at puntahan natin yung kaso ng pandarambong na hinain nitong apo ni Cory Aquino laban kay VP Sara dahil nga doon sa 150 million confidential funds. Unang-una, iho, Kiko, bata ka pa. Bago ka pinanganak, bago ka naging tao pa man. Alam niyo po, ang pamilyang Duterte sumuporta sa inyong lola. Yung nanay po ni Tatay Digong at si Tatay Digong mismo noong 1986 nakibaka para kay Cory Aquino dahil naniwala sila na dinaya ni Marcos si Cory Aquino sa snap elections. Kaya po, sa Davao, panalo pa rin ang Cory Aquino dahil po sa pamilyang Duterte. Dahil ako po saksi na linapitan talaga ng mga tao at ni Cory Aquino mismo si Ma'am Soledad, ang mami ni Inday Sara noong 1986 at nakimarcha nga sa kalansangan si Soledad at si Digong Duterte sa kalye para hingin na dapat respetuhin ang mandato ng bayan at iupo si Tita Cory bilang presidente. Katunayan, dahil sa suporta ng mag-ina kay Tita Cory, Kiko, makinig ka, si Tita Cory inappoint si Digong bilang OIC Vice Mayor. At dahil siya ay na-appoint na OIC Vice Mayor, yan ang naging simula ng kanyang political career. Dahil matapos na siya ay maging appointive OIC Vice Mayor, tumakbo na siya sa susunod na eleksyon. Kasama ang partido ni Cory, although meron na siyang lokal na partido, yung Hugpong na nabuo na pero aliado pa rin dun sa partido ni Cory para maging mayor ng Davao City. Alam ko po yan. Dahil yung eleksyon na yon, na-meet ko rin po si Mrs. Soledad. Humingi po ako ng suporta para doon sa aking kamag-anak na si Jovi Salonga na tumakbo para senador nung kauna-unahang eleksyon matapos ang martial law. At number 1 naman po sa Davao City, si Jovi Salonga. So Kiko, sana ikaw, binalikan mong kasaysayan mo. Bakit mo ididemanda ngayon ang kaalyado ng iyong lola na pinakamamahal? Pangalawa, bakit galit na galit ka kay Inday Sara at ayaw mo siya maging presidente? Ikaw ba? Dahil dun sa 24 billion na ibabayad sa inyo ng administrasyon ni Marcos Jr. para sa Luisita, ibinenta mo na iyong paninindigan para lamang dito sa mga pilak ng ginto na kabayaran sa Luisita?
Wag naman. Kasi ako naniniwala pa rin ako, yung lolo mo na si Ninoy at si Cory, hindi ibebenta ang kanilang mga paninindigan kahit gaano pang karaming pilak ng ginto. So isang tabi mo na yung bilyon-bilyones na makukuha ninyo sa gobyerno at harapin ang katotohanan na ang Marcos administration nasa DNA ang pagiging korap. Kaya kinakailangan matanggal na sa pwesto at iupo na yung nakatalagang papalit sa kanya sang ayon sa saligang batas na naging legacy na yung lola na si Tita Cory. Bakit mo hahayaan na kahit sinong umupo kapalit ni Marcos? At bakit ka papayag na magpatuloy si Marcos sa pwesto ngayong alam mo talagang lantaran ng korupsyon? Ano ka ba? Bulag at bingi, Kiko? Hindi mo ba alam na trilyones na ang ninakaw sa kabanang bayan ni Marcos Jr., ni Tambaluslos, ni Zaldico? Saan ka bang planeta nakatira? Iho, gumising ka na sa katotohanan. Hindi ibig sabihin na makakakuha kayo ng 24 billion para sa Hacienda Luisita, isang lupain na nakuha nyo naman dahil pinautang nyo sa mga magsasaka at rinimata nyo at yung perang pinautang nyo ay ganong naman sa Revolusyon ng Pilipinas, ikaw ngayon, mas gugustuhin mo pang maging Marcos. Ang mensahe ko po, hindi lang kay Kiko, sa lahat ng dilawan. Bakit nyo kinakalimutan na sa mulat-mula, ang Tatay Digong ay sumuporta kay Tita Cory. At ngayon, pinalit niyo pa ang Marcos kesa kay Tatay Digong na sumuporta kay Tita Cory. Bakit nyo tututulan si BP Sara bilang karapat-dapat na tagapagpalit o Tap ka muna dyan, Spock Sari. Unang-una sa lahat, bakit nga ba sinuportahan netong si Kiko Matching etong admin ni Marcos Jr.? Unang-una ho sa lahat, mga ka-update, si Pangulong Duterte, galit ho yan sa mga korap. Galit ho yan sa mga magnanakaw. Galit ho yan sa mga adik. Eto kasing si Kiko Matching, mga ka-update, sino bang gusto niyang kampihan? Yung mga magnanakaw, yung mga korap, yung mga adik. Kaya hindi ho tayo magtataka. Diba, nung nagkabutuhan ho dyan sa Senado, mga ka-update, na i-house arrest si Pangulong Duterte, ayaw ho nila. Si Kiko, si Risa, si Wanbol, si Ping, si Labam, ayaw ho nilang i-house arrest si Pangulong Duterte. Bakit ho? Kasi galit na galit ho sila yung mga nadawit daw sa war on drugs. Pero hindi ho sila nagagalit doon sa mga normal na tao, mga mamamayang Pilipino, yung mga na-rape, yung mga nabiktima, yung mga nakakaawang Pilipinong pinapasukan sa bahay. Nanakawan lang. Pero ano hong gagawin? Totodasin ho nila. Hindi ho sila naawa sa mga yan. Sino po bang gumagawa ng mga yan? Kung normal yung pag-iisip mo, papasok ka sa isang bahay, papatay ka ng isang tao. Tanong lang ho, hindi ho gagawin ng normal na tao yan kung hindi bumabata. Yan po yung mga sinusuportahan nila. Diba? Yan po yung pinoprotektahan nila, yung mga kriminal. O ngayon, magtataka ho pa ba kayo? Dahil kinakain ng suka ng Marcos administration, netong sila Kiko, Risa, One Ball University, Ping Lacson at Bam Aquino. Hindi na ho tayo magtataka dyan, mga ka-update, na sila pa rin ho. Kasi, kaya, katulad ngayon, nagpapalitan ho sila sa chair. Gusto na naman pong bumalik netong si Ping Lacson bilang chair. Ayaw ho nilang bigyan ng pag-asa yung minority. Kasi alam ho nila magigisa ho sila, yung mga majority. Alam ho nila magigisa sila kay Senator Marcoleta. Panigurado ho kasi pag nagka-shuffle na naman, nagka-rumble na naman dyan, maupo si Senator Marcoleta bilang chair ng Blue Ribbon, mababala sa ho yung mga kurap na yan, yung mga magnanakaw. Mababala sa ho yan, makikilala, malalaman ho natin kung sino pa yung mga sangkot. May mga malalaking tao pa ho dyan. Hindi lang ho sila Martin Romualdez at si Marcos Jr. Panigurado, meron pa ho sa likod ng mga yan. Malaking hong sindikato yan, mga kapdi. Malaking sindikato ho yan. Kaya mga update, dito na natin tatapusin ang ating reaction video. I-comment nyo naman po ang naging opinion nyo dito kay Congress Miao sa mga kurap at higit sa lahat, mga ka-update, itong pagpapatanggal ni Kong Dante
Marcoleta sa insertion at amendments.